Magandang araw po sa inyong lahat. Ikinalulugod po namin na kayong makasama dito sa parokya ng Saint Mary sa National City, Diocese of San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Bayan, pinagpalakang dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sana una mong harangin, ang tao niya'y tubusin, upang siya ay makapiling, mapangirog ng Diyos natin. Bayan, magsiyawit ng bayan, pinagpalakang dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang papala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay binigyan ng Panginoon ng talino upang maging laging handa para sa kanyang pagdating sa ating buhay. Para sa ating kakulangan ng sigasig sa paghahanda, humingi tayo ngayon ng kapatawaran. Para sa aming kakulangan ng panampalataya sa talinong iyong bigay, upang maging laging handa kami para sa iyong pagdating, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kawalan na pag-asa sa lakas na iyong ibinibigay, upang makagawa kami ng mabuti bilang aming masigasig na paghahanda para sa iyong pagdating, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming nanlalamig na pagmamahal na siyang dapat magdalang liwanag para sa pagdiriwang ng iyong kasalan sa wakas ng panahon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y ay kapayapaan. Pinupurit ka, ipinagdalangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtong ng anak ng Diyos, Kordero ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin. At umahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan na naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka na ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya, at makikita kanya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw nooy namamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ng kanang gunita ko, samantalang nanghihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw, pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong lumaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna
sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Bigkain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Bigkain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito, "Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang abay lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa kanilang ilawan. Nagtagal ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nangating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Andap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili kayo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang buhay Buhay. ng araw. Saan tayo dito sa grupong ito? Sa mga matatalino o sa mga tanga? Sa mga hangal. Sinabi dito hangal. Sabihin tanga. Paano tayo magiging matalino? At paano tayo magiging tanga? Magtanga-tangaan. Ang pagiging matalino, karunungan, ito ang unang pagbasa, ay ang pakikinig sa mga salita ng Panginoon
at pagsasabuhay dito. Yon ang pagiging matalino. Ganap ng karunungan, lubos ng kaalaman. Dahil ang salita ng Diyos, si Kristo mismo, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Kung isa sa buhay natin ang kalooban ng Panginoon, tayo ay matalino. Kung hindi natin isa sa buhay ito, tayo ay mga tanga, hangal. Sabihin, mawala tayo sa landas. At sinabi sa Ebanghelyo na isasara ang pintuan. Ano ibig sabihin ng isasara ang pintuan? Dahil sa huli ay may paghuhusga. Kung saan, tatanungin tayo kung dadala ba natin ang langis, ang ilawan. Ano itong langis na ito? Ito yung buhay natin, Kristiyano. Ito yung mabuting gawain natin sa araw-araw. Dahil yung mga tao na hindi gumagawa dito, hindi matatalino. Dahil si Kristo nga ang daan patungo sa kanyang kaharian. Ang ilaw ay yung matuwid na pamumuhay, pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos? Ang kanyang pag-ibig. Magmahalan kayo upang ang mundo kayo ay makikilala dahil mayroong pagmamahalan sa isa't isa katulad ng aking pagmamahal. Na tayo ay tinatawag na liwanag ng daigdig. Paano tayo maging liwanag kung wala si Kristo sa ating buhay? At sinabi din sa huli, sa parabola sa Ebanghelyo, na ang mga babae, 5 hangal na dalaga, sumigaw sila, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ano ang tugon ng lalaking ikakasal? Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kasi sa huli, pagkaharap na natin ng Panginoon, sabi niya, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Paano tayo makilala ng Diyos kung tayo ay may ugnayan sa Kanya? Kung tayo ay may malalim na pagkilala kay Kristo? Kung tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban, katulad ng ating mahal na ina, si Maria, na nagninilay-nilay, nakikinig, tumugon sa salita ng anghel at isinasabuhay niya hanggang sa paa ng krus, nagiging tapat. Ito ang unang pagbasa natin narinig sa aklat ng karunungan na ang grasya ng Diyos, ang karunungan ng Diyos ay nandiyan, ibinigay na sa atin. Ang Kanyang mga salita, ang sakramento, ang mga turo ng simbahan, ang ating konsensya, ito ang boses ng Diyos, tinig ng Diyos. Sa araw-araw, pagsasabuhay natin. Kaya sa panahon ng pandemic, ito rin ay pagpaalala sa atin ang buhay natin na hindi mananatili, pansamantala lamang, mayroong wakas sa ating buhay at darating ang panahon na tayo rin ay tatawagin. Handa ba tayo? Katulad ng 5 babae na matatalino na sila ay handa. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika na tapat ang Diyos, katapatan ng Diyos na nais niya na tayo'y makapiling niya magpakailanman. At si Kristo, ibinigay ang kanyang buhay upang tayo ay sumunod sa Kanya at makapiling natin siya magpakailanman. At sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang parabolang ito ay upang ituro sa atin kung paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Na mga 10 dalaga ang abay
ng babaeng ikakasal, sila ang mga alagad, katulad sa ating sarili, katulad ng ating komunidad, sambayanan. Tayo tinatawag na mga lingkod, alagad ng ating Panginoon. Saan tayo? Sa matatalino o doon sa mga hangal? At sinabi na ang kasalan, ito ang ugnayan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig na siya ay patuloy mananatili ang kanyang pagmamahal sa atin. Ano ang ating tugon? Ang ilaw. Nung tayo ay binigyan tayo ng ilaw, kandila. Sinabi ng pari na ang ilaw na ito ay mananatili na bukas, nagniningning, upang ang ating pananampalataya ay buhay, hindi patay. At ang langis ay sagisag ng mabuting gawain natin sa araw-araw. Pagtupad sa kautusan, ang dakilang pinakamahalagang kautusan, na mahalin ang Diyos ng buo nating kaluluwa, ng buo nating puso, at ng buo nating lakas. Mahalin ang ating kapwa, katulad ng ating pagmamahal sa sarili. Na tayo ay matatalino kung tayo ay laging handa at nakatuon ang ating paningin sa mga ginagawa ni Kristo, sa daan, sa kanyang kalooban na ipinahayag sa atin sa araw-araw. At ang pinto ay nakasara dahil baka darating ang panahon, hindi tayo magbabago, huli na ang lahat. Marami ang inanyayahan, ngunit kaunti lamang ang pinipili. Hindi ang lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sino ang makapasok? Ang gumawa ng kalooban ng Diyos. Hindi ko kayo kilala, ibig sabihin na tayo ay kailangan magiging saksi ng ating Panginoon. Pagsasabuhay sa araw-araw. Katulad ng ugnayan ng mag-asawa, ang salitang asawa. Paglipas ng ilang taon, nawala na ang ano ang mananatili? Sawa na. Nawawala ang ano ang mananatili? Awa na. Nawawala ang ano ang mananatili? Wa na. Katulad din sa buhay natin, pananampalataya, na sa paglipas ng maraming panahon, pag hindi tayo handa, unti-unti mawawala ang langis at sa huli, pag tayo ay nasa harapan ng ating Panginoon, sabihin niya, hindi ko kayo kilala. Panatilihin natin ang ating ilaw, ang liwanag, ang lampara, at lagyan natin ng langis sa pamagitan ng ating pagsunod sa kalooban, pagsasabuhay sa kalooban ng ating Panginoon. At tayo ay magliliwanag sa mundo, sa daigdig, dahil ugnayan natin sa Diyos at ugnayan natin sa kapwa ang pinakamahalaga. Dahil ang lahat-lahat sa mundo ay lilipas lamang. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. At hangad ng ating Panginoon na tayo ay makapiling niya magpakailanman. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa roonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula paririto at hukom hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos na kayanin nating maging handa para sa pagdating ng Panginoong Hesus, para sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa masigasig na paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa wakas ng kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maging handa sila sa lahat ng sandaling magsulit sa Diyos ng kanilang mga ginagawa para sa mga taong bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang masaya nating salubungin ang Panginoon sa sandaling itinakda ng Diyos na matamo ang gantimpalang kanyang bigay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekonomismo ay ating matutunang paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng ating masigasig na paggawa para sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matuksong mawala ng gana sa ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon at sa pamamagitan ng ating mga nagniningas na ilawan, ay makapasok tayo sa bulwagan ng kanyang kasalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahal, isugod mo sa amin ang iyong Espiritong banal upang pukawin ang aming mga puso at nang sa pamagitan ng aming mabubuting gawa at pagmamahal ay masigasig naming mapaghandaan ang pagdating ng iyong anak sa pamagitan ng Jesucristo aming Panginoon. Amen. Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Nanabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga paghahain
ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aari ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ay ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tumarapat na ikaw ay aming pasalamatan, ang iyong mga supling na nataksil ay nagbabalik ngayon. Sa iyong pagiliw bunga ng malasakit ang anak mong masunurin at ng Espiritong bigay mong lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nakakapisan ngayon ang bubuo sa katawan ni Kristo. Nakakatipon ngayon ang pananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaya't sa pamagitan ng Espiritu, yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kung sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inubin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, ni Roberto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang kabiyak, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Tayo tinatawag ng Panginoon upang siya ay ating makapiling magpakailanman sa pamagitan ng dasal na kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin Panginoon kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan ang dakilang araw na papahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka.
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan para tayong inaniyahan sa kaniyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang naging hanap. Loob ko, Ikaw ang laging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa lubig ng iyong pag-aarugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalat na awit na pamuring ialay. Ngunit ako, ikaw, habang naghihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit ako'y buong galang, aking kaluluwa'y lumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak, ang harap mo ako, magdiriwang ang kanin. Ang Diyos ang dahilan, ang sa iyo ay nangako, kalagyaong makakamtan. Ngunit ako, ikaw, habang naghihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak.
umaawit, umaawit akong buong galang. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inuluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kaysa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo at puspusin ang inyong buhay ng kanyang karunungan at pagmamahal. Salamat sa Diyos. Umayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong ikaang ang lupa, sa panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan ng kahuluhan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at ipahayag kanyang magalingat habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Panginoon.